Another video, another online loan app review na naman po tayo, no? At susubukan mismo natin itong nire-recommend nyo sa akin, i-review ko at silipin ko. And I'm pretty aware po talaga na existing siya, pero hindi kasi loan app ang atake niya. Which is itong si TryLimit. So, na-request talaga ito ng mga ilang viewers ko about TryLimit. Loan app pala siya, kasi some of them daw naka-loan na itry siya. Wala ko naman, hindi na siya bago sa akin, kasi visible na talaga siya sa akin, matagal na. Hindi ko na siya sinubukan kasi hindi ko naman alam na loan app pala siya. Diba, ang daming mga ganito sa mga ads, pero loan app pala talaga sila. Well, bago lang din naman tong loan app na ito. This year, 2026 lang naman siya. Actually, guys, few weeks ko lang din siya notice eh. Pero buti na lang, no, may mga sumundot-sundot dyan ng mga viewers. Nasilipin ko daw. Ito na nga, sinubukan ko siya and confirm po na loan app po talaga siya. Kasi sinubukan ko eh. Nagkaroon ako ng loan application dito. At binigyan niya ako ng instant loan offer. At mukha siyang buong matatanggap ha. Pero sa tingin niyo ba, okay at legit to o tangan, knowing na hindi naman talaga siya loan app in the first place. Pero syempre, bigyan natin ng chance. Kaya nga po nandito tayo para i-review or silipin ko po mismo. Bago niyo pa lang siya subukan or kung ano yung dapat yung i-expect dito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored and this is just based on my personal experience po na gusto kong i-share sa inyo. Para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this TryLimit loan app nga po na ito na nga, susubukan ko na. Mainit-init pa nga oh. By the way po no, itong si TryLimit po pala, marami na rin namang sumubok kasi may marami na rin siyang download at may mga reviews na rin. Well, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga siya loan app dito. Parang financial tracker po siya, parang ganun siya, no? Well, dinownload ko po yung app para na nga po maisubukan natin. Ang bubungad po sa atin is yung kanilang privacy policy or yung kanilang browsing permission po. So, inagree ko siya para makapag-proceed ako sa application. Then dito po guys, we need to input our mobile phone number na pang-register po natin dito sa app. So, after that, i-click po natin tong get para masendan po tayo ng verification code. So, i-input lang po natin kapag naka-receive po tayo ng code and then after po nito, dito sa pinaka-dashboard niya guys, nakakaloka, diba? Nakakalula yung loan offer. Nagpapautang daw po siya ng up to 200,000 pesos, diba? Ang lala neto. And confirm po na talagang loan up talaga siya kasi may loan amount siya dito eh. Anyways po no, ang lakas yung makalugit, diba? Kasi may mga registration siya dito sa baba, si SEC, CCIC, si AMLC, CNPC, no? Diba? Ang lala niya. Legit na ba talaga? But anyways, no, click na natin itong apply now para makapagsimula na tayo. At ang first step po natin dito is the contact information po or the emergency contact person. And apat po yung hinihingi nila dito ha. And ito guys is magdadirect po siya sa ating phone book list. Doon niya kukunin yung ating contact person. And then after po niyan is the identity information na agad-agad. So dito guys, walang nakalagay kung ano-anong mga IDs ang kailangan natin. Pipicture lang daw natin yung front and back ng ID natin. And preferably naman po kapag ganito government IDs po, yung kailangan nila like mga PhilHealth, Voters ID, National ID, SSS, and etc. Pinicturean ko siya front and back yung aking ID. Then after po niyan, I need to fill up po my full name and ID details po dito sa baba. And then nandito din pala si ID type. So nahuli si ID type, guys. So ito yung mga choices ng mga ID para may idea kayo. So after nito is the withdrawal information or the account information na po. So dito na po natin i-disburse if willing po tayong mag-loan dito. Well, dito guys, ang dami namang choices ng payment method po. So ang pinili ko lang po dito as usual is GCash lang po. And then after po niyan, ganoon lang po siya kadali. May loan offer agad-agad tayo na 1,000 pesos. Meron po akong tatlong terms dito which is 2 terms, 3 terms, and 4 terms. Kasi 2 terms lang yung pinili ko para mabilis matapos. So under po ng repayment bill po no, ito po yung schedule ng aking payment po. So from the moment that I'm trying this loan app po is within 7 days to pay lang siya. And I believe naman na itong 6 pesos po na second repayment ko is mawi-waive yan. At mag-due pa daw siya sa November. Aloka yun ha, pero I believe mawi-waive yan. So 1,000 yung loan amount natin and then 1,000 din yung ating ibabayad. So do you believe buo siyang matatanggap? Anong kikitain niyo doon? So medyo hindi siya transparent sa portion na ito ha. Kasi nakakaloka yung ganito no, na hindi nga natin alam kung magkano yung interest rate eh. O baka hindi pa tapos yung aking application. So naka-curious na naman ako dito no, kasi kayo kasi binabasilip niyo sa akin. But anyways no, dahil hindi po siya transparent, so i-click po natin sa baba itong get money now. Baka ako meron pa siyang second page of loan detail. Pero ito yung
nangyari, no? Submitted successfully na daw po. So, ano to? Anong kalokohan to, Day? Anyways, nakalagay dito na under review nga ako. So, yun na pala yun. So, parang auto-disbursement siya kapag na-receive ko yung aking loan amount dito. So, magkano yung ma-receive ko? Luluka ako dun, ha? Well, bumalik ako sa pinaka-homepage nito at nakalagay po, the quota is under review. So, mag-aantay tayo. Antay tayo ng result dito. Well, tinignan ko yung aking loan details na naka-pending pa nga po siya at naka-under review. Well, dito na pala natin malalaman yung lahat ng kasagutan natin kasi ito na yung pinaka-loan details niya. At I found out po na sa 1,000 na loan amount ko na mag-due date din ako within 7 days from the moment that I'm trying this loan app. So, may interest rate siya na 6 pesos at may payment channel fee siya na 25 pesos. At eto, service fee worth 450 pesos. So, itong service fee na ito, commonly po binabawas to sa ating loan amount. So, 450 pesos yung service fee minus 1,000. 550 na lang yung marireceive natin. Ganun siya kalala. Almost 50% of our loan amount. Ang bongga naman niya magkaltas. Hindi na nahiya, diba? So, ito nasasabi ko kaya ayoko siya talagang subukan kasi parang medyo fishy talaga siya. Pero wala na akong magagawa. Nandito na tayo at nalaman natin yung kanyang loan details, yung kanyang loan offer at kung ano talagang meron sa kanya. Grabe, hangover niya kanina is up to 200,000 pesos. Pero guess what, guys? 1,000 lang yung inaprubahan sa atin. Na parang deceiving ko yung loan offer, diba? Kasi sobrang laki nun. Then 1,000 lang tayo aaprubahan. So, ito na naman ha. Dasal-dasal na naman tayo na hindi tayo maaprubahan dito. Kasi guys, grabe naman kung maaprubahan tayo. Ayun, ayoko talaga yung ganito. Well, few minutes nagkaroon din ng result. At guys, eto, guess what? Disapprove po ako. Na-reject niya po ako. And thank you, Lord, na-reject niya ako. Kasi ayun, ayoko yung ganito. And of course, kung ako yung tatanungin niyo, kung marirecommend ko po siya, of course, 100% not. Nakita niyo naman, hindi siya transparent. Auto-disbursement siya. At late na natin nalaman yung kanyang loan details na may ibabawas pala siyang service fee. Almost 50% ang interest rate. Hindi buong matatanggap. 7 days to pay lang. Nakakaloka yun. Nakaka talaga ako sa kanya. Napaka-deceiving niya. Well, nakakaloka yung galawan niya ha. Scam talaga yung mga ganito. Na almost 50% of our loan amount. Hindi siya talaga nakakatulong, hindi nakakatuwa, at hindi pa siya transparent. Buti na lang talaga rejected ako dito kasi what if na-disbursan ako? Diba? Nakakaloka yan. Then babalik din natin siya within 7 days to pay. Ang bilis lang ng araw. Kaya if I were you guys, paulit-ulit kasi sinasabi, borrow only what you can afford to handle at pag-isipan mabuti. And for me, again, hindi ko siya marirecommend. Pero wala akong magagawa kung sino subukan. Pero guys, please pag-isipan mabuti. Well, anyway, sino na nakapag-try dito? Kay Try Limit. Comment down below naman po yung experiences nyo para aware po yung ba natin viewers. So don't worry guys, mag-a-update naman ako sa inyo time to time kung meron pong changes or improvement dito. So yun lamang po. Ay po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click nyo yung bell button para lahat ng videos is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!